sa lahat po ng mga tao na tumatan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, patuloy ang isang napakadakilang panahon upang ihatid sa ating lahat ang dakilang pagbati, buhat sa Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ating nalalaman na ang ating paglakad ay katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Aklat ng Buhay. Kagaya po ng bayan ng Panginoong Diyos, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ito po'y natala sa bansa ng Pilipinas upang patutuhanan ang propesiya na nagsasabi na luluwalhati ng pangalan ng Panginoon sa pulo ng mga dagat. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang bayan po ng Panginoon ay nakatala sa Securities and Exchange Commission bilang isang non-profit organization. Natatangi mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay hindi nabibilang o nasasaklaw sa alinmang uri ng institusyon o organisasyon na naririto rin sa bansa ng Pilipinas. At yamang ito'y nag-iisa, ito'y may nag-iisang pangalan lamang, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ano po ang kalagayan nito mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ay mayroong nag-iisang guro. At ang guro din yan, mga kapatid at mga kaibigan, ang nagtayo sa ating lahat bilang kanyang bayan. At ang guro din na yan, ang tumatayong saserdote sa bayan ng Panginoon. Siya ang ministro, siya ang tagapayo, at siya rin, mga kapatid at mga kaibigan, ang nag-iisa nating tagapagligtas ayon sa mga kasulatan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon po'y dumating sa atin ng isang buong kagalakan na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Ang napakadakilang araw ng Sabat, ito po ang panahon upang patuloy nating alalahanin, mga kapatid at mga kaibigan, ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan po natin ang napakadakilang kasaysayan na nakatala po sa Aklat ng Buhay. Pakalimi-limiin po natin mabuti, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy nating bigyan ng daan ng pagbubulay-bulay sa ating puso't isipan, sapagkat sa ganitong kaparaanan, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na magliliwanag sa atin ang pagkaunawa upang patuloy na ang dalisay na pananampalataya ay sumaating puso at sa ating isipan. Ito po ang mga panahon ng isilang ang ating Panginoong Jesucristo sa Bethlehem. Sa nakalipas pong pag-aaral, ibinahagi sa atin ng Espiritu Santo kung paano nasumpungan ng mga pantas na lalaki ang kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tanda. Mga kapatid at mga kaibigan, diyan po tayo magbibigay ng daan sa ating puso't isipan kung paano ginabayan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng tanda. Ipagpatuloy po natin yung kasaysayan gaganap sa gitna nating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nung ipanganak po ang Panginoong Jesucristo sa Bethlehem, sa lugar din na yon, mga kapatid at mga kaibigan, ituloy natin yung kasaysayan. At may mga pastor ng tupa sa lupaing Dingyaon sa Bethlehem, mga kapatid at mga kaibigan, na nangasaparang na pinagpupuwetan sa gabi ang kanilang kawan. May mga pastor po ng tupa na nagpupuyat upang bantayan ang kanilang kawan. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Ano po yung sumunod na pangyayari? At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, nangatakot pa nga yung mga pastor nung biglang may tumayong anghel sa kanilang harapan. At ang paligid nila, mga kapatid at mga kaibigan, nagliwanag ito. Napakadakilang kalagayan, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po yung nangyari? Magpatuloy po natin. Sa aklat po ito ng Lucas, masusumpungan, chapter 2, verse 10. At sinabi sa kanila ng anghel, mga kapatid at mga kaibigan, anghel po yung nagsalita dun sa mga pastor. Ano po ang sinabi? Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Mabubuting balita po yung ibinalita ng anghel dun sa mga pastor na nagpupuyat po upang ingatan ang kanilang kawan. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo,
ang Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano po yung mabuting balita na sinalita ng anghel dun sa mga pastol? Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Kaya nga, nung utusan ng anghel na sabihin dun sa mga pastol na puntahan ng Panginoong Kristo, hindi pa ho nagkulang ng tanda na binigay ang Panginoon doon. Ano po yung sumunod na pangyayari? Para masumpungan ng pastol, para masumpungan ng mga pastol, yung sinasabi ng anghel, ganito po ang sumunod na eksena, at ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na napabalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nakagagalak. Dito po'y dumating ang kaluwalhatian ng Panginoon. Dito po mga kapatid at mga kaibigan, damhin natin yung sumunod na eksena at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit at nangagpupuri sa Diyos na nagsisipagsabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Anong kapangyarihan? Ano ang mayroon doon sa isinilang? Kung papaanong biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Nandun din po yung tugon ng anghel. Ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Maliwanag po kung paanong pinatunayan ng mga anghel, kung paanong sinaksihan ng mga lalaking pantas, kung paanong sinaksihan ng mga pastol na ang isinilang sa Bethlehem na tagapagligtas ay ang Kristo, ang Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Paano po nasumpungan ng mga pantas? Paano po nasumpungan ng mga pastol? Sa pamamagitan po ng tanda na ibinigay ng Panginoon. Magbuhat pa sa pasimula hanggang nung panahon ng kaganapan ng pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Napakarami pong tanda na ibinigay ng Panginoon at ito po ang ating patuloy na ipinamumuhay at ito po ay patuloy na ang mga tandang nakatala sa aklat ng buhay ay magaganap sa harapin sapagkat bawang lahat ng mga bagay ay sinilita ng nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Ano ang marapat nating tugon? Ano ang marapat nating ibalik sa Panginoon? Ito ang dakilang panahon at pagkakataon na itaas natin. Ibalik natin mga kapatid at mga kaibigan ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoong Diyos. Kung ang mga anghel niluwalhati ang Panginoong Kristo, tayo rin mga tao na naglilingkod sa Kanya ay marapat masumpungan ng Diyos na luluwalhati sa ating Panginoong Kristo ayon sa bisa ng propesiya na nakasulat sa aklat ng buhay. There is no God like Thee. Patuloy nating patutuhanan ng nag-iisang Diyos na tunay. There is no God like Thee. In heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hopes, that we praise. We
worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Nakagagalak isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na ang nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa atin ang kanyang kagandahan loob sa kanyang pagkabuhay na mabuli. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na mabuli. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na mabuli, ay gayon din tayong mabubuhay muli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang nag-iisang Diyos na tunay ay nahayag sa atin at siya'y tumatahan sa kanyang banal na bundok. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipaggalak na awitin, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasabdalan ng kagandahan, at dito siya'y tadaan, magpakailan paman, sapagkat kanyang iniibig na daong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan
itaas ng ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, ang nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Tunay nga, Panginoon, na kami nagagalak sa isang dakilang panahon na itinangi mo upang kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo ay maitaas namin sa iyo ang aming dakilang pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa iyong dakong luklukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa gabay ng Espiritu Santo na kung paanong sinaksihan ng mga pantas, kung paanong sinaksihan ng mga pastol ng tupa ang pagsilang ng aming Panginoon Kristo ayon sa mga bagay na sinilta mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Ngayon nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ang Espiritu ng Gunita, ang pagkaunawa, ay inilagay mo sa aming puso at isipan upang patuloy namin maunawaan ang mga bagay-bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkahirang mo sa iyong mga lingkod na ngayon sa katapusan ng sanlibutan ay itinatayo mong matitibay sa pananampalataya na patuloy mong ginagamit na dalisay na daluyan ng iyong katwiran upang patutuhanan sa buong sanlibutan na may nag-iisang Diyos na tunay na naglagda ng lahat ng mga bagay upang matupad ang sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Salamat, Panginoon, sa gawain ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ang iyong lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang salitiin ang lahat ng mga bagay. Tunay nga, Panginoon, na patuloy na sa iyo nilalagap namin ang lahat ng mga gawain ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na marinubos. Tayong lahat, mga kapatid, ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, ang layunin po niya sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipapangaral ang kanyang kaharian. Ang lalim po ng grammar, papangaral yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan po ba natin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Yung layunin, nationwide, worldwide, transparent through social media. Yung pong mission. Itinuturo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo ng may katapangan upang marinig ito ng lahat ng may pandinig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Unawain po natin, yung napapakinggan natin sa social media. Wala pong bayad dito, hindi kayo mag-aalala sa amin dito. Ino-offer po sa atin ito na ito po yung gift of God. Amen po ba? Gift of God. Sa sino mang a-accept o tatalima sa naririnig natin, binibigyan na tayo ng katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya dahil napakasama na ng takbo ng panahon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung layunin na ipapangaral ng lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas? Walang ibang pangalan na naka-involved dito sa nadidinig nyo ipinapangaral sa social media. Ang pangalang Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen. At tumawag ng mga banal na apostol ng Kordero upang gawing mga saksing buhay, Amen. doon sa hula ng mga banal na propeta. Narinig niyo po ba yung binasa kanina sa aklat ng Lucas?
dumating yung anghel doon sa mga pastor ng mga tupa na inaalagaan ng mga pastor ng tupa. Narinig niyo po ba? Naunawaan niyo po ba yung dala-dala nung pumuntang anghel doon sa mga nagpapostol sa tupa? Ang dala-dala mabuting balita ng kaligtasan at katiyakan ng kaligtasan natin bilang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Narinig po ba natin? Nadinig niyo po ba yung binasa? Na ang daladalang mabuting balita doon sa mga pastor ng tupay, ang katuparan ng hula na tanda ng kababalaghan na paniniwalaan ng lahat at sino man. Ang Panginoong Jesucristo po. Amen. Ang magbibigay ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya bilang mga naghihintay at nagbabantay iginawa tayo ng everlasting character na susubaybayan natin sa hula ng mga banal na propete. Amen po ba tayo riyan? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay binuklod sa paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ang kapisanan niya, tayo ang inassembly niya sa paniniwala. Makikilala nyo yung tunay na kaharian at dalisay na kaharian na inihanda sa paniniwala. Makikilala nyo po, may tanda ng patotoo sa paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ay may tanda. Bakit po binigyan tayo ng tanda? Pag-aralan natin mabuti, bulay-bulayin natin, maraming naparito mga antikristong nangangaral at nandadaya ng pusong walang malay Sangayon po ba tayo ron? Kaya tayo binigyan ng tanda. Ang Panginoong Jesucristo po ang ibinigay na tanda sa atin, na paniniwalaan natin, ipamumuhay natin yung paniniwala na ginawa niyang tanda na siya ay nag-sacrifice on the cross hanggang kamatayan. Inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa. In the third day, pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama sa lahat ng maraming bansa ng buhayin siyang maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin ang buhayin siyang maguli. O yan yung tanda na paniniwalaan natin na everlasting character. Iniuukit na sa puso natin yan, sinusulat na sa isip natin yan, at lumalabas na sa labi natin, hayag na, boldness. Naunawaan po ba natin yung hayag? Amen. Hayag sa labi ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sa mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, nahayag yung katwiran ng patotoo na tanda ng paniniwala natin na yan yung tanda na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung tanda na ipamumuhay natin na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas ay doroon tayong lahat ngayon. Maliwanag po ba sa atin? Sa mga iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo na mag-aral na tayo, mga tagal na tayo sa pagkakaalipin ng mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Naniniwala po ba kayo noon? Napagal na tayo, hirap na tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Natatangi ang iglesia ng bundok ng Sayon na galing sa kapighatian, galing sa mga pagdurusa. Isipin natin, bulay-bulayin natin, evaluate natin, alin ba yung relihiyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo? Ano ba pangalan ng relihiyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo na galing sa kapighatian na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Ano ba pangalan ng non-profit organization na itinayo ng Panginoong Jesucristo na nangangaral na walang bayad, na galing sa kapighatian, na hindi tayo pinagtatayo ng putak, hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magkaroon ng pagkakaisa sa paniniwala? Ano ba pangalan ng bunga sa pagkapanganay na inassembly, na binuklod sa paniniwala, pinasakdal sa paniniwala, pinagiging ganap sa paniniwala? Ano ho ba pangalan ng inassembly na relihiyon, na hamak na relihiyon, na dukhang relihiyon,
na huling panahon na, araw na ng Sabat, pagliligtas na ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Naunawaan po ba natin? Ang invitation sa atin, saliksikin natin sa aklat ng Panginoon eh. Kaya tayo inuutosan magsaliksik. Tagal na tayo sa pagkakaanipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nagtangi na ng isang araw para sa kanyang bayan eh, para mamahinga na tayo eh, paniwalaan na natin ito eh. Magsisi na tayo, talikuran na natin yung walang kabuluhang paniniwala ng mundo. Amen po ba? Amen. Kaya binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan eh. Nandito tayo sa madilim na mundo, nandito tayo sa maraming mandarayang mga ngaral. Naunawaan po ba natin? Nakita niyo yung mga pastor ng tupa, may dumalaw na anghel na ang dala-dalay, mabubuting balita ng kaligtasan. Namangha yung mga pastor ng tupa nung dumalaw yung anghel doon sa kanila. Di ba nagalak yung mga pastor ng tupa? Nagalak yung mga tupa eh. Nung marinig yung dala-dalang mabuting balita ng dala-dalang mabuting balita ng Espiritu. Ano sabi doon? Nagalak yung mga tupa. Nagalak yung mga pastor ng tupa. Dumating ang kaharian, dumating ang katwiran ng tagapagligtas doon sa mga pastor ng tupa. Amen po ba? Amen. Ngayon, dumarating na yung katwiran ng hari ng mga hari sa atin ngayon sa buong mundo. Amen. Ito ho yung liwanag na maririnig natin lahat ngayon. Naunawaan ho ba natin yung binasa sa aklat ni Apostol Lucas na napaka-excellent, napaka-perfect. Kaya tayo iniimbitahan lahat dahil binigyan na tayo ng tanda na paniniwalaan na mapapakinggan natin sa social media. Maging aware po tayo ngayon sa lahat ng nakakarinig ng paghahayag na itinalaga sa social media na walang bayad, na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating mga pamilya at ng mga anak natin at mga apo natin. Dahil talagang nabatbat na ng maraming mandarayang mga ngaral ang buong mundo. Amen po ba kayo ron? Amen. Paki-download natin yung Bible natin. Ano po? Paki-upload natin yung Bible natin sa gadget natin. And then, i-write natin yung iglesia ng bundok ng Sayon. Sino ho ang magpapatunay? Tao ho ba? Tao ho ba magpapatunay? Ito ho, yung covenant. Bible. Kanino hong ano to? Kanino hong kalooban nito? Sa tao ho ba kalooban ng Bible? O ito yung balumbunang aklat na naparito ang tagapagligtas? Amen. Sino ho ang magpapatunay sa iglesia ng bundok ng Sayon na inassembly ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala? Eh mga tao yan, mga kalalakihan at kababaihan yan. Yan ang gumaganap ng tanda na makikilala natin na yung kaharian ng Panginoong Jesucristo ipinaghanda na ng tahanan sa langit ng iglesia ng bundok ng Sayon. Ano ang pagkakakilanlan sa paniniwala? Are you listening? Yes. Amen. Naunawaan po natin. Ano ang pagkakakilanlan sa paniniwala ng iglesia ng bundok ng Sayon na inassembly sa paniniwala ng Panginoong Jesucristo? Given na given ang paniniwala. Walang bayad. Hindi kayo magne-negative dito ngayon. At walang magiging dahilan ng sinuman na hindi natin nadinig ito. Kaya ito na yung pagkakataon at huling panahon na tatakasan na natin at pagsisisihan natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Sino ang magpapatunay? Ito, Bible. Walang ibang pangalan na ibinigay na tanda kundi sa pangalan ni Jesucristo ang kaligtasan ng sino mang maniniwala.
walang kinauugnayang alinmang organisasyon sa paniniwala ang Iglesia ng Bundok ng Zion na non-profit organization, kundi ang foundation ng Bundok ng Zion, who is the foundation of our faith. Jesus Christ is the foundation of our faith, recorded in heaven. Ang Iglesia ng Bundok ng Zion. Nakilala niyo na kung ano po ang pagkakakilanlan ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Zion na recorded sa langit. May hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na ang pagkakakilanlan sa paniniwala, mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Maraming sumira ng pagkabuhay na maguli. Pero kilala ng Panginoon Diyos Ama yung may mga tatak ng patotoo sa puso't isip natin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga naparitong sumisira ng tipan ng Panginoong Jesucristo, alalahanin natin kisap mata lang yung buhay natin sa mundo. Amen po ba tayo ron? Amen. So, napakatibay at napakatatag ng foundation ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion na nakatala sa langit. Makikilala niyo yung paniniwala ng Iglesia ng bundok ng Zion na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Nagpapatotoo dun sa author na naghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Galing sa kapighatian hindi pinagtatayo ng building Naunawaan po ba natin, hindi siya tumatahan sa building. Ano nakalagay ito sa Aklat ng Gawa, mga kapatid at kaibigan? Chapter 7, verse 48 to 49. Hindi siya tumatahan sa mga building na gawa ng kamay ng tao Saan siya tumatahan, pastor? Sa puso at isip ng taong nakakarinig ng kanyang tinig. Tayo gagawin niyang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man at hindi mawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Klaro? Amen. Klaro po. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Ilan man ang abuti natin dito sa mundo? Na itinatanim ang katwiran ng patotoo, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, itinatatak sa puso't isip natin yan yung sealed ng ating pananampalataya. Nakilala niyo yung inorganize sa paniniwala ng ating tagapagligtas. Siya yung gumawa ng track record ng paniniwala nating lahat. Siya yung nagbigay ng certification sa ating lahat. Siya yung nagbigay ng otorisasyon sa ating lahat. Naunawaan po natin, nakikilala niyo yung kaharian na pag-aharian ng tagapagligtas, yung gumaganap ng katwiran ng pagkabuhay niya maguli, ang pag-aharian niya rito Sino nagtatanim sa puso't isip natin ng katwiran ng patotoo ngayon? Sino ang gumawa ng walang hanggang karakter na paniniwalaan natin ngayon ay pinapahayag sa social media na itinuturo ko ang kahayagan ng walang hanggang kagandahan at kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo? Sino ang gumawa? Who is the author of our faith? Jesus Christ is the author of our faith. Amen po ba? Who is the key of our faith? Jesus Christ is the key of our faith. Revelation 1:18. Mapalad tayo mga kapatid at kaibigan pag tinanggap natin yung naririnig yung katwiran ng patotoo, that is the key of our faith. Kung nasa naroroon yung nagbigay sa atin ng susi ng paniniwala nating lahat, doon tayong lahat Kaya, unawain natin yung katangian at pagkakakilanlan ng Iglesia ng Bundok ng Zion Galing sa kapighatian Mga dukha, katawa-tawa. Dahil mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, mga tagalangit. Yung galing sa kapighatian na nakikibaka sa paniniwala ngayon, mga conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Amen po tayo, mga kapatid at kaibigan. Sandali lang, kapatid at kaibigan. Hindi kayang tumbasan ito ng kayamanan ng mundo. Hindi kayang tumbasan ito ng
ginto at ruby. Sang-ayon ka ron, kapatid at kaibigan. Amen. Dahil lahat ng mga temporaryong bagay na nakikita natin sa mundo ay gaya lang ng mga damit yan ay sinusuot natin na nasisira at nabubulok at naglalaho. Itong naririnig natin sa social media, forever and ever character na to. Amen po ba? Amen. At suriin natin sa lahat ng mga religion ngayon. Kung alin yung nakasali sa kompetisyon na isang hamak at dukha na katawa-tawang reliyon na nakatala sa langit na ang pagkakakilanlan ng paniniwala ay mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo ron. Saliksikin natin. Evaluate nyo na rin yung mga religion ngayon na nagsisigandahan. At merong naka-entry sa social media na transparent ang pagpapahayag ng katotohanan. Na ang pagpapahayag at pangangaral ay may hula ng mga banal na propeta sa pangangaral ang pagpapahayag. Iniimbitahan tayong lahat ngayon. Pagsisihan na natin yung mga walang kabuluhang paniniwala natin sa sanlibutan. Takasan na po natin yan at mag-intay na tayong datnan tayong nabubuhay tayong may pananampalataya. Napakapanganib po ng panahon ng kawakasan. Ito na yung huling panahon na ipinaghanda sa atin yung katuwiran ng patotoo na ibinigay sa atin yung tanda ng kababalagan na paniniwalaan nating lahat. Dito tayo ina-assembly. Dito tayo ino-organize sa paniniwala na mayroong patotoo ng mga banal na propeta. Mayroong patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, yung paniniwala nating lahat, at may hula ng mga banal na propeta, may pinagsasaligan ng mga banal na propeta, ang iglesia ng bundok ng Zion, at may pinagsasaligan ng mga hula, may pinagsasaligan ng mga patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, ang paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nagsumikap? Sino ang nagsikap na nagtayo sa ating lahat ngayon na hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magpisyan at magtipon? Hindi na magtuturo ang kanyang kababayan sa kanyang kababayan na sabihin kilalanin mo ang Panginoon, kundi hanggang sa kadakilaan, hanggang sa wakas ng lupa, makikilala ng lahat ng may buhay ang Panginoong Jesucristo. Sang-ayon po kayo ron? Amen. Amen. Yuukit na sa puso natin yung katuwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Hindi na alalahanin ang kasamaan at kasalanan natin lahat ngayon, kundi tayo ang tatawagin niya na kanyang bayan na ipinaghanda ng natatanging araw. Pinaghanda ng araw ng Sabat upang iligtas tayo, tubusin tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Na dating hindi niya bayan, ngayon itatawagin niya kanyang bayan. Amen po ba? Sino naghanda at nagsikap? Di ba ang Panginoon Diyos, sinubo yung bugtong na anak na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo ng binuhay na maguli in the third day? Di ba nasa ilalim tayo ng gawa ng Panginoon Diyos ngayon? Nakilala niyo katayuan ng maluwalhating kaharian ng Panginoong Jesucristo na lahat naman nananalig sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, pinaghanda na ng tahanan sa langit. Ano ang pangalan ng kaharian ay pinaghanda ng tahanan sa langit? Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Hebrews chapter 12 verse 22. Ano nakalagay puro? Datapwat nang agsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, na bayan ng Diyos na buhay na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Mga napighati sa kalungkutan, mga dukha sa kalagayan, hinahama, iniinsulto, nililibak sa pananampalataya. Wow, nakagagala. Di ba sinabi, sino mang lubakin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, mga mamamahinga na siya sa puso't isip natin. Lalabas na sa labi natin yung may mga relasyon, hayag sa labi natin na saksi tayong nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Sertipikado ng ating tagapagligtas ang Iglesia ng Bundok ng Zion. May otorisasyon na tinanggap sa Panginoong Jesucristo na mga tagalangit. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Kaya lahat na may tatak ng patotoo sa pagbabantay at pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, sinabi niya hindi tayo mapapahiyang lahat. Dahil kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin sa isang kisap mata. Kaya nga yung mga kapatid nating nakatulog na may pananampalataya, gigisingin magiging espiritu rin katulad ng Panginoong Jesucristo. Tayong nakatayo naman na
gumaganap ng katwiran ng patotoo sa isang kisat mata, may kapulungang nakikita nyo sa akin at nakikita ko sa inyo magiging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo na magiging espiritu rin tayo kalarawan niya. Sang-ayon kayo ron? Amen. Siya nagsabi niya na paniniwalaan natin yung sinabi niya. Siya yung tanda ng kababalaghan na paniniwalaan natin. Masdan natin langit. Ang ganda ng panahon. Amen po ba? O bigla na lang dumarating yung kalamidad na hindi na natin iniisip Natatakot na lang tayong bigla Naghihiyawan na lang ang mga tao pag biglang dumating ang kalamidad Tawag na tawag sa Panginoon. Eto, nadidinig natin. Tapat nating paniwalaan. Tumalima tayong lahat. At nang maalis yung maalis sa puso't isip natin yung matatakutin. Huwag tayong mag-alinlangan. May pananampalataya inaaliw ng Panginoong Jesucristo Binibigyan ng kapanatagan ng kapayapaan, ng katiyakan sa pag-iintay at pamumuhay ng may pananampalataya. Nagtitiis kahit hinahamak, kahit pinagtatawanan, kahit nililiba, kahit hindi ginagalang, kahit hindi nirirespeto. Nagtitiis, tinatayuan yung katwiran niya, nagpapatotoo at ipinaghihiyawan sa social media yung katwiran ng patotoo upang ito'y pakinabangan ng sino mang makakarinig at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli in the third day. Nanawaan po natin yung galing sa kapigatian, yung galing sa isang hamak na kalagayan na non-profit organization. Ito yung araw ng Sabat na natatanging araw Tinutubos na tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala Iniahanda na tayo. Sino nagsakripisyo? Sino nagsikap na nagtayo ng iglesia ng bundok ng Sayon? Ang Panginoon Diyos Sinugo yung bugtong na anak upang alisin tayo sa darating na panganib dito sa sanlibutan. Kaya marami nang nagaganap ng mga kalamidad upang tayo bigyan ng katiyakan at kapayapaan sa pag-iintay at pamumuhay na may pananampalataya. Iginagayak na tayong kanyang katipan, iginagayak tayo na kanyang asawa, na magiging katulad, ka-espiritu niya tayo. Magiging ka-espiritu yung kanyang asawa. Sino nag-iingat sa kanyang asawa? Sino nag-iingat sa kanyang katipan at kasintahan? Ang Panginoong Jesucristo po. Gusto nyo makasama na nag-iintay, na may katiyakan, na paniniwalaan natin yun, nag-iimbita sa atin, nalilinis ng maraming lakad ng paniniwala natin. Mananana siya sa puso't isip natin Hindi mawawalay sa labi natin na mga relasyon na tapat nating paniniwalaan yung hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Who is the greatest justice of our faith? You and me. Sino po? Ang napakadakilang hukom at makatarungan ng ating pananampalataya. Jesus Christ is the greatest justice of our faith. Saan siya tumatahad? Kaya sabi niya sa atin, huwag tayong magtatayo ng building Sa puso mo mananahan ng katwiran ng patotoo. Lalabas sa labi mo yung paniniwala nating lahat. May relasyon tayong lahat. Sino nagsikap sa ating lahat na imbitahan tayo? Sino nag-sacrifice na gumawa ng karakter na forever and ever? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng pag-ibig niya sa buong mundo Ayaw niya tayong mapahamak lahat Kaya transparent through social media ang paghahayag ng katotohanan Dahil tayo mga nalalabi at tagapagmana ng kanyang pangako, tayo tutupad nito. Tayo gaganap nito. Lahat ng gumaganap ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang mabagong handog at hain na bunga sa pagkapanganay. Na-evaluate nyo po ba yung mga relihiyon kung ano pangalan ng relihiyon na bunga sa pagkapanganay na ipinaganda ng tahanan sa langit, na makikilala nyo yung paniniwala nung
Bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap at pinagiging sanctified, pinagiging perfected sa paniniwala. May patotoong pinaniniwalaan eh. Yung kahariang itinayo sa paniniwala na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas. May pangalan eh, sapagkat itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala ang iglesia ng bundok ng Zion ay pinaganda ng tahanan sa langit. Makikilala natin lahat eh. Dahil ikaw at ako, yung followers niya, na mabangong hain at handog na nakalulukod sa Panginoon Diyos. Dahil tayo yung iniimbitahan na maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero, na sinabi ng mga banal na apostol ng Kordero, kami, saksing lahat sa pagkabuhay na maguli. Naramdaman niyo yung essence ng kapangyarihan ng katuwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Nararamdaman natin yung essence ng Holy Spirit. Nararamdaman natin yung wisdom. May essence. Nakagagalak po itong panahon ng kawakasan na ang mabangong hain at handog yung bunga sa pagkapanganay. Makikilala ng maraming mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion sa social media, transparent sa social media in the 7th continent, all over the nations. Sino magpapakilala sa ating lahat? Ang Panginoong Jesucristo po. Kahalili ng kahihiyan natin, karangalan, magpakailan-kailan pa man. Sangayon kayo ron. Amen. Amen. Alalahanin natin, isa na lang ang nalalabing diretsyon nating lahat. Naunawaan po ba natin? Tingnan natin yung langit, ang ganda ng panahon eh. Naalala niyo ba ng isang araw na lumindol doon sa Ilocos? 7 point something, ano? Nagulat ang mga tao eh. Pero ang ganda ng panahon, no? Inire-remind na po tayo eh. Inire-remind na tayo. Giningising na tayo sa alaala upang tayo maniwala na sa hula ng mga banal na propeta na malapit na pumarito ang ating tagapagligtas eh. Ano ho ba pangalan ng kaharian na itinayo? Nasa muli niyang pagparito yung naghihintay at nagbabantay sa kanya. Nadatnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya na tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na mabangong hain at handog, na kaya tayo naging mabangong hain at handog, tayo ang gumaganap ng katuwiran ng patotoo, tayo ang maghahayag ng katuwiran ng paniniwala nating lahat, kaya may relasyon tayong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, lahat ng tatawagin at gigisingin niya at pipiliin niya. Certified in heaven. Tinawag niya yung body of Christ na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Makikilala niyo yung paniniwala ng iglesia ng bundok ng Zion. Nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Napakadakila po nung ginawa niyang halimbawa ng buhay siyang maguli, dahil yan yung katangian ng pagka-Diyos ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na umahayag na siya sa alapaap na nakahanging on the air, mahayag na rin tayong katulad niya o kalarawan niya. Amen po ba? Kaya na naging mabangong hain tayo eh. Nasa physical tayo, sa physical na kalagayan natin, i-apply natin paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po ba kung sino gumawa at nagsikap at nagtayo ng iglesia ng bundok ng Zion? At ang katangian ay galing sa kapighatian. Inilaban sa kompetisyon ng pangangaral sa social media. Naramdaman niyo ba yung essence? Yung essence ng Holy Spirit. Naramdaman ba natin yung karunungan? Na merong certification, yung itinayong katiwala. Merong authority, yung itinayong katiwala, nakatawa-tawa. Inaamin ko. Hindi ka respeto. Bakit po? Kasi hindi naman inilagay sa magandang nakikita yung pag-aaral eh. Hindi naman inilagay sa magandang upuan. Hindi naman inilagay sa magandang building para doon tayo pumunta at magkaisa ng doktrina sa paniniwala. Sino ho ba gumawa ng doktrina?
Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sino ba nagbobotismo na may kapangyarihan na luminis ng maruming lakad nating lahat ngayon? At naunawaan ba natin yung salitang botismo, paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin? Hindi naman sa pag-aalis ng karumihan ng kasalanan ng laman, kundi paghiling ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo. 1 Peter chapter 3 verse 21. Naunawaan natin, ang kaligtasan hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman sa paghiling ng malinis na budhi upang siya'y manahan sa puso't isip natin. Mahahayag sa labi natin yung may mga reaksyon na saksi tayo sa katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Woo! Hallelujah! To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Who is the master builder of our faith? Jesus Christ is the master builder of our faith. Jesus Christ is the key of our faith. Jesus Christ is the way, the truth, and the life of our faith. Kung nasan si Jesus Christ, doroon tayong lahat. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Come and follow. Brother and sister in Christ, huwag na tayong pa-epekto pa sa makamundong sistema. Dito na lang nakalagay ang pag-asa nating lahat sa word of God. Amen po ba tayo ron? Amen. Wala na tayong magagawa dahil talagang magulong-magulo na ang mundo. Daman-daman na natin ang kahirapan at maging yung mga kalamidad na dumarating, nababangha na lamang tayo. Talagang natatakot na lamang tayo. Eto, kinakansel niya yung takot natin, paniwalaan natin si Jesus Christ sa pagkabuhay niya maguli. Naniniwala ka, kapatid at kaibigan, sa pagkabuhay niya maguli? Huwag kang papaipekto sa mga mandaraya ng sanlibutan. Atungal lang atungal si Satanas, araw at gabi, nandadaya. Dahil alam na ni Satanas na ikukulong na siya ng 1,000 years. Bakit po? Dahil maghahari na ang hukom ng mga hukom sa iglesia ng bundok ng Sayon na 1,000 years. Sang-ayong karang. Kaya natidinig natin yung katotohanan. Wala kayong magiging dahilan dito, kaya pag natinig niyo yung katotohanan suriin natin mabuti. Binibigyan naman tayo ng pagkakataon na bulay-bulayin natin yun, naririnig nyo sa social media. Pure gospel of Christ po ito. Walang bayad. Amen po ba? Amen. Eto, sinasabi ko nga, evaluate nyo na yung lahat ng religion i-upload nyo, Bible nyo sa gadget nyo. Yung gadget na bibili natin, ang mahal-mahal yan Hindi matatawaran, hindi matutularan ng mga gusto natin sa mundo, yung kaligtasang ibinibigay na regalo sa atin ngayon. Hindi matutularan ng gusto natin sa mundo. Kalooban ng Panginoon Diyos ito. Yung paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. At yung lahat ng maniniwala sa pagkabuhay na maguli, itinuring na asawa ng Panginoong Jesucristo. Na magiging isa tayong espiritu katulad niya. Sang-ayon kayo ron, yung iglesia ng bundok ng Sayon, itinuring na asawa ng Panginoong Jesucristo yan. Amen. Amen. Hello? Naunawaan po ba natin yung naririnig niyo sa social media? Amen. Dukha lang ho yung nakikita nyo, hamang na tao lang. Pakiramdaman natin. Yung nakikita nyo mga nangangaral sa social media, nagniningning sa karangalan Ito ang nangangaral sa social media at hamak na tao lang. Nakasali sa competition. Kung may natitira pa tayong pagpapakumbaba, huwag na tayo maging ipokrito ngayon. Oras na lang ang nalalabi natin. Gamitin natin yung pagpapakumbaba sa tamang pagtalima. Sa ating tagapagligtas, magpatotoo po tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mananaat sa puso natin yan, nakasulat sa isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin yan. Lalabas yung paniniwala natin. May relasyon tayo sa ating tagapagligtas. Sertipikado tayo. Silyado tayo sa paniniwala. Makikilala niyo yung
inassembly niya sa paniniwala. May mga tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Yan o yung batong puti na tinanggap natin na ibinibigay sa atin na walang bayad. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng mga bagay dito sa mundong nakikita natin na pinagsisikapan natin, pawang itinulad lang sa damit ng nabubulok at nasisira yan. Hubad tayong ipinanganak sa mundo. Hubad din tayo lilisan sa mundo. Wala tayong madadala rito. Kaya kung ano man meron tayo ngayon, magpasalamat na po tayo sa Panginoong Jesucristo. Sa naririnig niyong mensahe, paniwalaan na po natin ito. At wala tayong magiging dahilan. Nangyari ho yung hula, nasulat sa balumbo ng aklat. Nasulat sa banal na kasulatan. Yung nangyaring ebidensya. Ito yung evidence of our faith eh. Yung hula nangyari. Nasulat yung pangyayari dun. Nasulat yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan naman ng mga nagpatotoo. Yung ebidensya, nasulat to. Nakukuha nyo na nagigets natin. Yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, nangyari. Tinawag yung 12 apostol ng Kordero. Sila yung 12 apostol ng Kordero na pinahayo na ipangaral itong saksihan. At tayo naman yung nalalabing kapupunan ng 144,000. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya po ang pangangaral through social media. Hindi na tayo pinagtatayo pa ng building para magkaroon ng limitasyon yung pangangaral. Eto, from social media, transparent. Maririnig ng lahat ng mga may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit ang katotohanan ngayon. Kaya yung mga nakakarinig, makatatakas na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, mapagsisisihan na natin yan. At wala tayong magiging dahilan ngayon na hindi natin nadinig ito. Dahil walang bayad ito. Ito yung regalo ng Panginoong Diyos sa atin. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli upang magkaroon na tayo na 100% assurance, ano? Na sa pagparito niya nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Magtiis tayo hanggang wakas. Pasalamatan natin yung kung ano man meron tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung prinsipyo nung binibigyan ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Matibay, matatag, na ipinaghihiyawan sa social media katotohanan. Saan ho nang gagaling? Sa banal na bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Ang pagkakakilanlan nyo ng paniniwala ay nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. May hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero yung paniniwala eh. May pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta ang iglesia ng bundok ng Sayon at may pinagsasaligang patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Maliwanag po ba? Nauunawaan po ba natin yung tunay na pagkakakilanlan ng dalisay na relihiyon na ipinaghanda na ng tahanan sa langit? Mga tao! Kaya ang sabi sa atin, huwag tayo magtayo ng building kasi mahayag ito eh. Transparent sa social media, mahayag sa social media, no limitations. Unlimited. Makikilala natin ang tagapagligtas natin ng Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya ngayon, maging tapat na tayo sa paniniwala para hindi na tayo maging matatakotin sa dumarating na mga kalamidad sa mundo. Talagang pagparito ng anak ng tao, maraming kalamidad na darating pa. O ngayon, may pumasok na sa Pilipinas, bagong virus, ano? Ano ang pangalan? Monkeypox. Dapat bang katakutan kung tinatawag na tayo, sinesenyuhan tayo ng paniniwala na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli? No way! Ang salot na dumarating sa mga itinak ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit? Bakit po no way na? Dahil kung ano, larawan ng tagapagligtas eh, gayon ang magiging larawan natin sa palagay nyo. May epekto pa yung salot na yan na dumarating. Kung magiging espiritu tayo katulad ng ating tagapagligtas sa second coming of Jesus. Pagparito niya, totally lockdown.
all over the nations, in the seven continent. Baka pagka dumating yan, baka lalo tayong maghihugiyaw. Huli na ang lahat. Eto ho, natidinig natin yung tinig niya ho. Ang Diyos ay pag-ibig, walang itinatangi. Any organizations, any religion, iniimbitahan tayong lahat ngayon. Sino ang may foundation? Sino ang mag-uukit sa puso at isip ng bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo? Sino nagsikap? Sino nagsakripisyo? Nakilala niya yung tagapagligtas natin? Amen. Ako'y namamangha sa walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo natin. Bakit po? Last days na. Nalalabi na lang itong itinanging araw ng Sabat upang iligtas niya yung kanyang bayang banal. Alam niyo kung bakit tayo tutubusin? Naagipin tayo ng dyablo sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin kung bakit tayo iniimbitahan ng ating tagapagligtas? Ayaw niya tayong mahatulan. Amen po ba? Amen. Kaya galak na galak yung mga pastor ng tupa nung dumating yung anghel na ang dala-dala mabubuting balita. Mga gagalak po, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Panginoong Jesucristo, pinagtibay niya pa nung basahin niya yung hula ni Propeta Isaias. Saan ho pinagtitibay? Sa mga iglesia na nananabi ngayon na tinatawag niya kayo na maging participants niya. Sino tayo na nakakarinig para hindi tayo tumalima sa Panginoong Jesucristo ngayon? Alam niyo bang napakadakila ng tanda niyang ginawang kababalaghan na nandito sa banal na bundok ng sayo ng paniniwala. Nandito ang susi ng paniniwala na ang Espiritu Santo ang nagbabantay sa mga nananalig at tumatalima sa Panginoong Jesucristo dahil tayo yung itinayo niya ng kanyang buong sikap. Naunawaan po ba natin? Ang Panginoong Diyos po ang nagsigap na nagtayo ng iglesia ng bundok ng sayo na makikilala nyo ang paniniwala ng iglesia ng bundok ng sayo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Huwag tayo may epektuhan sa mga nangangaral na sinisira ang tipan ng ating tagapagligtas. Kisap mata lang ang buhay ng mga mandaraya ngayon. Madali nang magaganap ang lahat ng sinabi sa mga banal na propeta dahil nakatayo na ang iglesia ng bundok ng Sayon. Natupad na ang hula sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Luluwalhatiin na siya ng mga gaya ng bituin sa langit, ng mga tagapagmana ng pangako na sinabi kay Father Abraham. Ang mga nalalabing remnant, naluluwalhatiin na siya sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin yung katangian ng iglesia ng bundok ng Sayon sa pulo ng mga dagat? May susi ng pananampalataya sa pagpupulong, butismonado sa pagpupulong. May hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, yung mga nagbabantay at nag-iintay ng lahat ng katuparan sa second coming of Jesus. Naunawaan po ba natin na may magaganap na lockdown na lahat? Naunawaan po ba natin? Ito na yung pagkakataon natin, naririnig na po natin Amen po ba? Para hindi tayo magpanik, ipamuhay na natin itong naririnig nating patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang mabangong hain at handog na nakalulugod sa Panginoon Diyos dahil tayo yung hinirang at pinili at tinawag na inihalal na kaharian, hindi matitinag at magagalaw na pinaganda ng tahanan sa langit.
Tayo yung tumutupad ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tayo ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng gawa ng Panginoon Diyos na umilala at naniwala sa patotoo na pinatunayan niya. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, ang Panginoon Diyos ang nagpatunay na ginawa niya nung buhay maguli ang ating tagapagligtas. Sino ka ngayon para hindi natin paniwalaan itong naririnig mo sa social media, on the air ito, walang bayan. Dito tayo binigyan ng 100% nakatiyakan ng pag-asa. Amen po ba? Kaya yung dala-dala ng anghel doon sa mga pastor ng tupay, yung mabubuting balita, nagalak yung mga pastor, nagalak yung mga tupang inaalagaan ng mga pastor. Kaya sino man yung nangangaral na hindi natin itinuturo yung hula ng mga banal na propeta, hahatulan ng lahat ng may buhay dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Ano? Yung mga hindi tatalima at yung tatalima, yung tatawagin ng Panginoong Kristo sa imbitasyon magaganap, magkakaroon ng pagdiriwang sa langit. Ang mga itinakdang tatalima sa katwiran ng patotoo. Amen po ba kayo? Amen. O di hindi tayo matatakot sa pagparito niya. Dahil tayo yung inimbitahan na tumalima sa Kanya, na nagpapatotoo tayo. Tayo yung imbitado sa langit, na magkakaroon ng piging sa langit. Tayo naghihintay dito at nagtitiis at nabubuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay niya mabuti. Ito ang mabubuting balita na naririnig niyo na inihahayag sa social media na may katiyakan sa kaligtasan at may kagalakan sa paniniwala. Kung babalik na ang ating tagapagligtas sa banal ng bundok ng Sayon, makikita natin siya ng mukhaan. Amen. Amen po ba? Amen. Nakadefine na po, nakadignify na ang iglesia ng banal ng bundok ng Sayon na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Kaya tayong lahat, mga manlalakbay lang dito sa mundo. Tayong lahat, mga refugees lang dito sa mundo. Magtiis tayo ng lahat ang dapat nating pagtiisan. Dahil nagtiis ang ating tagapagligtas, hinamak, kinutya, nilibak, minura, pinagtawanan hanggang kamatayan. In the third day, nahayag na ang larawan ng ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang makabuto. Nakagagalak po, mga kapatid at mga kaibigan, yung preparation sa iglesia ng bundok ng Sayon na sinikap na itayo sa paniniwala, inassembly niya sa paniniwala, binuklod ng kanyang kapangyarihan sa paniniwala na mga mayroong patotoo sa paniniwala na nahahayag sa social media ang paniniwala ng iglesia ng bundok ng Sayon na itinayo niya sa paniniwala at inassembly niya sa paniniwala at bunga niya sa pagkapanganay sa paniniwala ang iglesia ng bundok ng Sayon na ito ang gumaganap ng kanyang kahatulan na naging mabangong hain at handog sa kanyang pandinig at paningin sa sangkalamitan. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi dito sa propeta Isaias, gaya nung binasa kanina kay Apostol Lucas, binasa ng tagapagligtas yung aklat ni propeta Isaias. Siya ang katuparan ng hula ni propeta Isaias, binasa pa niya ang aklat ni propeta Isaias upang pagtibayin at patatagin sa mga listeners. Nakilala niyo stand ng iglesia ng bundok ng Sayon na itinayo niya ng kanyang sikap at pinagsakripisyuhan niya na ayaw niyang mapahamak. Inaalis niya na tayo sa kapahamakan. Amen po ba kayo? Amen. Alam niyo, ang pangangaral hindi naman sa kaparaanan ng pag-iisip ng tao Ang pangangaral may hula ng mga banal na propeta na pinaghihiyawan sa social media to upang marinig ito ng sino man Amen po ba? Amen. Kung may natitira pa tayong pagpapakumbaba, ito naririnig nyo na tinig Magpakumbaba na tayo ngayon, last days na Ito na lang yung nalalabi nating panahon ngayon. Huwag hindi natin maipagmamalaki kung ano man meron tayo ngayon
Wala tayong maipagmamalaki, kisap mata na lang ang nangyayari sa panahon ng kawakasan. Kaya ito na lang yung nalalabing natin, gawin natin na may takot upang maghari ang karunungan at katuwiran ng ating tagapagligtas sa ating puso't isipan. Piruin niyo, si Propeta Isaiah sa mamula sa Panginoong Jesucristo, binasa pa ng Panginoong Jesucristo yung hula ni Propeta Isaiah. Pinagtibay niya yung hula sa iyo at sa akin. Natinig mo ba ako, kapatid at kaibigan? Alam niyo, hindi na namin pananagutan nito eh. Bakit po? Ito ang napakadakilang utos na paniniwalaan natin. Ito ang pangalawang napakadakilang utos na maiibig natin yung kapwa natin, na ipapangaral natin yung kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo Jesus. Iahayag natin sa social media yung patotoo. That is the first and great commandment. And the second commandment, love your neighborhood. Ito yung katwiran ng tagapagligtas natin. Ito yung sinasaksihan ko ngayon na nangyari yung hula at pinagtibay at pinatutuhanan at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo? Amen. Naunawaan po ba natin sa lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo yung paniniwalaan natin? Amen. Hindi naman na tayo maililigaw ni Satanas ngayon eh. Dahil galing na tayo sa pagkakaligaw eh. Tinutubos na tayo sa pagkakaligaw eh. Amen po ba? Amen. Magniningning na sa puso't isip natin yung diwa ng paniniwala na ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas eh. Yung susi ng paniniwala natin, siya gumawa. Wala nang kapangyarihan ng Hades, ng kamatayan o impyerno sa atin lahat ngayon eh. Last days, araw ng Sabat. Nakilala niyo ang pagkakakilanlan ng araw ng Sabat na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, na pinisan niya yung kanyang banal na bayan sa paniniwala. Tinawag niya na iglesia ng bundok ng sayo na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga, yung mga napigati, yung mga alipin. Aling relihiyon ngayon ang nakikita niyo merong katangian na ginawa at itinayo na sikap ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na lahat ng maniniwala tayo ang itinayo ng buong sikap sa paniniwala na mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Ano ang pangalan ng relihiyon na itinayo ng buong sikap ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala? Nabunga sa pagkapanganay, binuklod sa paniniwala, pinagiging ganap sa paniniwala, pinagiging perfected sa paniniwala. Ano ang pangalan nung nakatayo, nakatala sa langit, nakarecord sa langit, na pinili niya bawat isa, ginising niya sa alaala ng paniniwala bawat isa, tinatakan niya ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli bawat isa. Ano ang pangalan ng kanyang banal na bayan na sariling pag-aari na pinili na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man? Na ipinapahayag yung karangalan ng tumawag at pumili sa atin sa madilim na sanlibutan upang magising na ang lahat ng may pandinig ay makinig at unawain po natin. Kaya lahat ng naparitong nagtayo ng mga kaharian ay hahatulan na. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Eto, nagkakaroon na ng paghuhukom eh. Kaya puspusa na rin ang pagdadaya ng mga kasuklam-suklam at mga sinungaling na nangangaral sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Eto na, dumadating na yung kalooban ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan eh. Kaya marami nang nalilito ngayon sa matinding kahirapan dumarating eh. Alam niyo ba yung mga itinagtang tagapagmanay nakapaloob sa kahirapan, sa kapighatian? Manggagaling sa tribulation. Katawa-tawa lang ang buhay eh. Pero nakikipagdigma sa paniniwala sa buong sanlibutan. Nakadamit ng kabanalan. Kumpleto ng baluti ng kalasag sa pakikipagdigma ng paniniwala.
May helmet ng turbante ng karunungan ng tagapagligtas sa paniniwala. May bracelet na panangga sa mga suligi ng mga sinungaling ng nangangaral ng sanlibutan. May tabak na magkabelay talim na pantabak sa mga sinungaling at kasuklam-suklam. Nakabigkis ng katwiran ng patotoo. Yung mga galing sa kapigatian. That is the nature of Iglesia ng bundok ng Zion. Amen. Nakapangyapak ng Ebanghelyo. May hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan at pinapahayag sa social media at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Naunawaan natin sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo yung pagkakakilanlan nyo sa Iglesia ng bundok ng Zion na naka-identify sa paniniwala. Naka-define. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay iniyatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Saan ho ngayon nakatayo ito? Sa Iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? At ang Kordero ay nakatayo sa banal na bundok ng Zion. Ang tagapagligtas, ang tagapayo natin, ang tagapagligtas, ang nagpapaalala ng paniniwala natin ngayon lahat. Amen po ba? Amen. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Wow, nakagagalak po ito. Manggagaling ito sa banal na bundok ng Zion. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas, everlasting. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Nakagagalak po mga kapatid at kaibigan sa mga listeners at magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Follow me! Amen po ba? Amen. Tumalima na tayo. Wala hong bayad dito. Hindi magwawakas ang kapangyarihan sa banal na bundok ng Zion. Magniningning ito sa karangalan. Amen po ba? Maraming bansa ay paroroon sa bundok ng Zion upang mag-aral. Amen po ba? Amen. Ito na ho yung spiritual takeover. Amen po ba? Saan nangyari? Sa Iglesia ng bundok ng Zion inilagay yung kapayapaan na hindi magwawakas at pamamala na hindi magwawakas. Ang sabi, upang alalayan ang kahatulan at ng kanyang katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ang naggumawa ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo? Ang Panginoong Jesucristo. Yung tumawag sa atin, yung nag-imbita sa atin, yung paniniwalaan natin. Magpapatotoo tayo. Yan po yung walang hanggang katwiran ng ating tagapagligtas na ginawa niyang sikap sa Iglesia ng bundok ng Zion. Kapatid at kaibigan, ikaw yung bahagi ng body of Christ eh. Tayo yung templo niya na tinatahanan ng kanyang espiritu eh. Amen po ba? Amen. Eh di ba doon wala namang ibang pangalan tayong masusumpungan dito sa mundo na pinili ng Panginoon na daong tahanan magpakailan-kailan pa man, kundi ang nakalagay sa aklat ng awit eh, Iglesia ng banal na bundok ng Zion eh. Open the book of Hosea chapter 2 verse 19. Subaybayan niyo po kami para lalo tayong managana sa paniniwala at nang hindi tayo mapagabag at maging matatakutin dito sa mundo. Alam niyo ba yung mga nabubuhay na may pananampalataya, naghihintay na sa pagparito ng Panginoong Jesucristo eh. Nananabik na tayo eh. Inspirado na tayo sa pagparito niya eh. Dahil
tatanggapin na natin yung crown dahil tayo yung mga nagsipagtiis at naghintay at nagbantay at nagbata ng maraming sacrifice dito sa mundo na kung ano yung pinagsakripisyuhan niya, gano'n natin tinutularan yung pinagtiisan niya sa iyo at sa akin Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng kasali sa competition ngayon na naghahayag ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta doon sa mga iniimbitahan na accredited na nakarecord sa langit? Yung mga followers ng Panginoong Kristo na may tatak ng bighi ng patuto sa puso't isip at paniniwala. Ano ang pangalan ng kaharian na ipinaganda ng tahanan sa langit? Kaya hindi sa pag-iisip ng tao itinayo ang relihiyon Amen po ba? Kundi sa pag-iisip ng Panginoong Kristo ang sabi, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. So, itinayo yung dalisay na religion, yung perfect religion sa pag-iisip ng Panginoong Kristo Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas para magkaroon tayo ng pag-iisip ng ating tagapagligtas na itinayo niya sa paniniwala yung kahariang napakadakila na bibigyan niya ng karangalan magpakailan-kailan pa man. Na kung paano yung ating tagapagligtas na nagtayo ng dalisay na relihiyon tagalangit di yung itinayong dalisay na relihiyon tagalangit din ang pagka-residente natin. Amen po ba? O di nakagagalak na hinihintay pala tayo bilang mga tagalangit na kaya tayo nandito sa pisikal na kalagayan at nakikita ng kapwa nating tao Ihahayag natin itong walang hanggang kagandahan at kabutihang loob niya sa buong mundo upang makarinig ito ng sino man katulad nating tao na nandito sa mundo na magkaroon ng katiyakan sa pag-iintay at may katiyakan na kung darating yung ating tagapagligtas madarat na tayong nabubuhay tayo ng may paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ano sinabi kay Propeta Usayas? 1,000 years ago. Ngayon, ikaw at ako ang katuparan nito. Ano sinabi? Na matutupad sa iyo at sa akin. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa kaawaan. Naunawaan po natin yung katangian ng iglesia ng bundok ng sayo na galing sa kapighatian na bautismo nando sa Espiritu Santo. Na may udyok ng hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Cordero, yung pagpapahayag ng katiwala ng iglesia ng bundok ng sayo na ipinapahayag yung walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo sa buong mundo na walang magiging dahilan ang sino man sa mga nakakarinig ng kanyang tinig ngayon. Amen po ba? Amen. Itinuring na asawa ng Panginoong Kristo yung lahat na magiging participant na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ano sabi kay Propeta Isaias? Sa hula ni Propeta Isaias, kayo ang saksi ko, sabi ng Panginoon. Sinong pipigil sa akin? Sabi ng Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Yung katangian ng iglesia ng bundok ng Zion, itinuring na asawa ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. At ako'y magiging asawa mo, magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran, at sa kahatulan, at sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. Magiging isa, ano? Yung katangian ng bundok ng Zion, ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Yung mga galing sa kapighatian, yung sa kahirapan, yung mga minamata at pinagtatawanan, itinuring na asawa ng Panginoong Kristo. Ngayon, yung tipan ng Cordero, sino tutupad? Tayo. Tayong itinuring niya na kanyang katipan. Amen po ba? Tayo ang bride. Ang mediator natin ng groom, o di nag-iintay na yung bride. Dahil tayo itinuring na asawa ng ating tagapagligtas. Ano ang pangalan? Nung babaeng maluwalhati na pinaganda ng tahanan sa langit, na paniniwala saksi sa pagkabuhay na magmuli. Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ang sinabi kay Propeta Joel, sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa iglesia ng bundok ng Zion.
Saan pinapupunta yung maniniwala na maliligtas at tatawag sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas? Joel chapter 2 verse 32, sa bundok ng Zion pinapupunta maraming mga bansa na mangyayaring kailang-kailangan. Saan ipapangaral itong mabuting balita na dala-dala ng anghel na mabubuting balita na magbibigay ng katiyakan ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan ng ating pananampalataya? Sipan ninyo ang pakakak sa Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Hipan ninyo ang pakakak sa banal na bundok ng Zion. Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa iglesia ng bundok ng Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Amen po ba tayo dyan? Amen. O alin mangyayari, alinmang mga bansa saan pinapupunta? Sa bundok ng Zion. Dahil dito lang may katiyakan ng kaligtasan ng sino mang maglalagak ng paniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos, sumilang ang ating tagapagligtas sa ating puso't isipan. Alin ang sumilang? Yung narinig yung katuwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, yung katiwala ng bundok ng Zion, ang sumilang sa puso't isip natin ngayon. Amen po ba? Amen. Tinawawaan na natin na tayo pala, yung palang malawalahating relihiyon na pinagandaan ng tahanan sa langit, itinuring na asawa ng Panginoong Jesucristo. Sino nag-iingat ngayon dito sa babaeng malawalhati? Yung groom. Sino nakatingin ngayon sa babaeng malawalhati at nag-iingat dito sa madilim na mundo? Di po ba yung groom? At yung groom ang gumawa ng tipan na tutuparin ng mga accredited, yung mga participant, yung mga a-appreciate sa tinig ng ating tagapagligtas na ipinapangaral sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. So kami po ay nagagalak na pasalamatan kayong mga listeners at mga followers na tatalima sa pagkabuhay na maguli. Yan yung katuwiran ng ating tagapagligtas na maghahatid sa atin sa kaligtasan at nagbigay ng buhay na walang hanggan na tagapagmana at tagapagmana tayo ng kanyang pangako. Sino mang paparito na gagamitin yung pangalan ng ating tagapagligtas, eto, maging aware tayo. Pinaiiwas na tayo dyan. Dahil makikilala natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na kung paano siyang pinatunayan na binuhay na maguli. Isa lang ang panggagalingan ng nagpapahayag ng katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Iglesia ng bundok ng Zion ang nakadignify na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. So ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, tanging ang Panginoong Jesucristo na lamang po ang nakakaalam ng bilang kung ilan yung tatawagin niya na tatalima sa paniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Naunawa natin yung bilin sa atin kasi maraming paparitong mga sinungaling na mga ngaral gagamitin pangalan ng Panginoong Jesucristo Pero hindi nila maituro yung ginawang kasaysayan ng tagapagligtas Pero dito, naka-specific, naka-dignify sa iglesia ng bundok ng Zion na ipapahayag yung patotoo na pinagkaloob sa atin yung authority bilang may mga relation tayo sa Panginoong Jesucristo. Sertipikado tayo ng ating tagapagligtas na siya tumawag at pumili sa ating lahat. Ilan man yung tawagin niya, sertipikado tayong lahat. Ilan man yung tawagin niya sa buong mundo, may authority tayong lahat na tinanggap. Binasbasan niya tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Nawa na natin na hindi tayo pwedeng turuan o lilitaw dito, mga gagamitin commercial ito, gagamitin business ang tipan ng tagapagligtas. Mananagot lahat itong mga nangaral na ginawang pakinabang itong banal na kasulatan. Ano sabi ito sa akin, Apostol Pedro? Si Apostol Pedro, kinausap na magtayo sa ibabaw ng bato ng iglesia. Galing po sa kapigatian yung mga banal na apostol. Yung pong mga banal na propeta, galing sa kapigatian yan. Tinubos yan sa Ehipto. Naunawaan po natin. Amen. Yung mga banal na apostol,
Pinapapatay sila para hindi nila maipangaral yung binuhay na maguli ang tagapagligtas eh. Naunawaan po ba natin? Yung katayuan ng mga banal na apostol na nagpatunay na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Walang nakapigil. O ngayon, lilitaw ngayon yung katuparan o sinabi kay Propeta Daniel. Maraming gigisingin na mga nakatayo sa alabok upang ihanda sa buhay na walang hanggan at magbabalik naman ng maraming katuwiran bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Natupad po ba sa atin ngayon? Amen. Yung hula kay Propeta Daniel, chapter 12. Basahin po natin yan. Maraming nakatayo sa alabok, darat na ng kaharian o darat na ng katuwiran ng patotoo. Ibabalik na natin yung maraming katuwiran ng patotoo sa ating tagapagligtas, sa mga banal na apostol na nag-sacrifice din sila para sa kaligtasan nating lahat ngayon. Tayo mabangong hain at samyo at handog na nakalulugod sa Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. O saan nilagay ang banal na kasulatan? Sa banal na bundok ng Sayon, wala naman hong ibang pangalan ng relihiyon na nakalagay doon na maging sa mga hula. Kaya lahat ng mga relihiyon na yan, mananagot siya sa muling pagparito ng ating tagapagligtas eh. Dito pa lang sa mundo, magkakabaha-bahagi na sila. Bakit po? Eto ho, natayo na ang kaharian. No? Pinapangaral na yung katuwiran, hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa bundok ng Sayon. Yung patotoo. Eh dyan tayo susungatin lahat eh. Kaya mag-ingat tayo kung naririnig natin to, huwag niyong tatalikuran, huwag niyong babaliwalain. Dahil lahat ng nabubuhay, hahatulan tayo sa naririnig nyo kung ito ba'y ikabubuhay natin o hindi natin ikabubuhay o hindi natin paniniwalaan. Hahatulan ho tayong lahat. Susukatin ho tayong lahat dito sa narinig nyo pinangaral sa social media. Titimbangin yung paniniwala natin lahat. Kaya unawain natin mabuti ito. Magkaroon tayo ng takot ngayon. Ipamuhay natin ngayon ito. Dahil ito yung salita na ipinangaral sa social media na napakinggan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito rin yung salita na katarong ang hahatol sa atin ngayon sa panahon ng katapusan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Kaya sabi ko nga, huwag niyong tatalikuran ito. Huwag niyong babaliwalain ito. Dahil kami po itinayo bilang katiwala ng maluwalhating iglesia ng bundok ng Sayon upang ipangaral ito at ipahayag. Itinalagang mahayag, ano po? Ang kahayagan ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas upang walang lamang magmapuri. Kung sino man ang dapat ipagmalaki. Ang ipagmalaki natin, yung narinig natin katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kaya ano sabi ng ating tagapagligtas? Sino man yung nakarinig na tumanggap sa harapan ng maraming tao ay kikilalanin niya sa harapan ng maraming anghel sa kalangitan at sa harapan ng kanyang ama sa langit. Sino man yung mga nakarinig at hindi tumalima dito, ang sabi ng tagapagligtas, hindi ko kikilalanin sa harapan ng maraming anghel sa kalangitan at sa harapan ng kanyang ama sa langit. Naunawaan po natin. Kaya ito po ay isang napakadakilang paghahayag ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ng iglesia ng bundok ng Sayon. Naunawaan na po ba natin yung pagkakakilanlan ng kaharian na ipinaganda sa langit, yung bundok ng Sayon, nakadignify ang paniniwala. Mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, merong pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta at merong pinagsasaligang patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na iniukit sa puso't isip natin na hindi nawawala sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa ating lahat? Wala namang ibang pangalan ng relihiyon na nakatala sa langit kundi iglesia ng bundok ng Sayon ng may katuparan ng hula ng mga banal na propete. At makikilala niya paniniwala ng maluwalhating kaharian na pinaghandaan ng tahanan sa langit.
Nakapi na po ba natin na pagparito niya, na kumahayag siya, mahayag din tayo mga nakatayong katulad niya. Kaya huwag tayo magala kung tinatapakan man natin ang mga makamantag na ahas dito sa mundo at ang mga makamantag na alakdan, kundi magalang tayo sapagkat ang pangalan natin ay nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Tayo na yung dwelling city niya na pinaganda ng tahanan sa langit bundok ng Sayon. Kaya marami ng religion ngayong litong-lito Amen po ba? Nakadignify na ho ang pagkakakilala ng iglesia ng bundok ng Sayon na recorded sa langit. Ano sabi ng ating tagapagligtas dun sa kay Apostol Pedro? Walang ibang pinaglalagyan ng banal na kasulatan kundi sa banal na bundok ng Sayon dahil tayo yung binuklod sa paniniwala dito. Tayo yung inassembly dito sa paniniwala. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building Useless. O ngayon, accredited tayong lahat. Bakit po? Sa paniniwala tayo itinayo sa pag-iisip ng ating tagapagligtas. Nanawaan natin yung essence ng karunungan ng Holy Spirit. Inilapat sa puso natin yan at hindi mabubuksan. Sino po ang nagtanim sa puso natin yan? Ang ating tagapagligtas Kaya yan yung espiritong tumataas sa puso't isip natin. Hindi nawawala sa labi natin. Hayag sa social media ang paniniwala ng iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit yung bantay. Ilan man ang tawagin niya kung ano yung ibinigay sa ating paniniwala, gayon din ang paniniwala natin lahat Amen po ba? Amen. Dahil yan ang ginawang halimbawa ng Panginoon Diyos nung isugoy buktong na anak. At ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon na pinag-aaharian niya 144,000. Bakit nagtangi ng araw ng Sabat? Para sa nalalabi. Kaya tayo iniimbitahan na at mamahinga na tayo. Galing tayo sa masamang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Naunawaan na po ba natin? Kaya eto na yung last day, pagsisihan na natin yung mga walang kapuluhang lakad ng paniniwala, yung mga kultura. Amen po ba? So ano sabi ng Panginoong Kristo sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang gumaganap o tumutupad ng aklat ng hula na ito. Ano sabi sa iyo at sa akin? Nadarat ng tayo sa narinig natin ngayon na paniniwalaan natin yung patotoo na gawa ng ating tagapagligtas, yung pinaniniwalaan natin, covered tayo sa pamamahala niya pagdating sa spiritual na pamamahala. Ano sabi sa atin lahat ngayon sa mga nag-iintay at gumaganap ng paniniwala ng araw ng Sabat? Last stage. Ang sabi niya sa iyo at sa akin, ako'y madali ng paparito. Amen po ba? Amen. Mapalad ang sino mang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Dahil ang Panginoong Kristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So kapayapaan ay sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kami po ay nagaganap na magpasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging followers at participant ng Panginoong Kristo na lalakad tayo ng may pananampalataya na iginawa tayo ng tanda ng kababatagan ng patotoo na pangunang utos ng Panginoon Diyos na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, i-share natin sa social media. Huwag tayong manghinayang sa pisong pag-share dahil ang binibigyan natin ng karangalan dito ay yung ating isang Diyos na tunay na tagapagligtas na kung saan siya naroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naway pagpalain tayong lahat ng marami pang pagtitiisan hanggang sa pagparito niya ng tayong alive na talagang puspos tayo ng kagalakan at puspos tayo ng kapayapaan at pag-iintay siya muli niyang pagparito sa nadatnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. God bless people of Zion, to all participants and listeners and partakers. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Kaya nga po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan,
sa lahat po ng nakakadinig ng paanyaya ng ating Panginoon. Mga ganap tayong tunay, sapagkat sa ating pagbubulay-bulay, tunay nga kapatid, tunay nga mga kaibigan, na ang kaharian ng Panginoong Diyos, ang liwanag na nagbubuhat sa Panginoong Diyos, ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng unawa ay patuloy na magliliwanag sa ating puso at isipan. Amen po mga kapatid, kaya Amen. patuloy tayong magtaas ng pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy nating awitin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magtaas ng ating pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na puspos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang Diyos na tunay na nakayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, nagagalang kami patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa iyong dahil upupan sa sangkalangitan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat sa pagkasumpong namin ng iyong kaharian, patuloy mong inaaliw ang iyong banal na bayan, ang banal na bundok ng Zion, sapagkat tunay nga na dumating sa amin ang katuparan ng propesiya na ngayon amin nang niluluwalhati ang dakila mong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang mga tanda at ang mga patutuo na sinaksihan namin ngayon sa panahon ng katapusan, tunay nga na ito'y nagliliwanag sa aming puso at isipan na kung paano binigyang liwanag mo sa mga pastol ang katotohanan ng propesiya. Ngayon naman sumilang ka sa aming puso at isipan at nagliliwanag isang dakilang katotohanan na ikaw ay tumatahan sa iyong bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat Panginoon sapagkat nakatakdang mahayag ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong bayan na nagpapatutuo sa kaluwalhatiang dahayag sa amin nung buhayin mong paguli ang aming Panginoong Kristo sa ikatlong araw. Amen. Nakagagalak Panginoon na saksihan at patutuhanan ang mga bagay na nagitna sa panahong na naganap sa panahong nakalipas na patuloy pang magaganap sa hinaharap. Walang iba Panginoon kundi ang iyong dakilang kapurihan, ang iyong dakilang paghahari sa iyong banal na bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Purihin ka Panginoon, ang iyong bayang kinalugdan mo buhat pa sa pasimula hanggang sa harapin ay tunay na nagtataas sa iyo ng pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.